mahirap. Hindi lang mahirap, sobra. Stress. Number one, stress ka. Yung tipong sarili mo na yung iintindihin mo. Siyempre, ikaw ang namumuno sa banda. Unahin mo banda. Kasi, kung ikay may stress, ang mga membro mo, mawawalan din ng gana. Kung ikaw ay bibitaw, ang membro mo bibitaw din. Kasi ako yung pinakaulo ng banda eh. Kung ang ulo ay maputol, lahat ng buong katawan ay putol niya. Ang pagkayaman nasa tao yan, hindi nasa banda. O sabihin natin itong banda ay may tugtog. Pero sa part ko, lugi pa eh. Bakit? Kung sasabing lugi pa. Dahil mahal ko nga ang banda, kahit ako'y pagod na, kahit abonado na, andun pa rin ang ano ko sa banda, suporta. Kasi yung ibang tao, ang tingin sa banda eh, trabaho. Which is yun ang pinapaano ko sa mga bata, na ang banda ay hindi trabaho. Ito'y isang libangan lang na magiging kasama mo sa iyong tagumpay sa buhay. Kaya ang banda, nasa tao ang pagyaman, wala sa banda. Para sa akin, hindi eh. Ang isang musikero, isa lang profession na, yun, musician ka. Ako, proud ako bilang musician, siyempre. Ako naman, kaya naman ako noon sabi, pag nagsundalo ka, pag naka-retired ka, basta makakaipon ka makakapagpagawa ka ng ikamoy tirahan, makakabili ka ng sasakyan. Pero para sa akin, hindi gano'n. Yun nasa sa tao naman yun eh. Mga basher, wala ako dyan. Ako, basher, kung doon sila masaya, bahala sila sa buhay nila. Basta kami, magpapatuloy kami sa nasimulan namin. Recently, umuuso yung term na solido sa St. Joseph Band 98. O solido, Banda 98. Pero for me, ang definition talaga sa akin ito personally is that hindi lang ito dahil nanalo or natalo or something like that na active ka. Pero I think the deeper meaning sa akin, para sa akin ng solido is you really have the sincerity and concern para sa banda. Meron man o walang kapalit. Dito sa Belen, ako hindi pa anak noon. 1951, kung tawagan ni Banda 51, Banda 51. Ang nagturo naman doon, ang maestro ay yung lolo kong Fermin Panganiban. Yun ang banda rito na isa lang, 1951. Ngayon, siguro ilan na lang yung mga nabubuhay. Siyempre, may edad na. Mga 80, 90. Tapos noong 1951 na yun, siyempre yun ibilang na, yun ang sinasabi kong napakahigpit talaga. Na ito, kaya naging St. Joseph Band. Isinunod sa pangalan ng patron dito sa Belen, St. Joseph. Kaya March 19, yun ang kapiestahan ng patron. Kaya naging St. Joseph Band yung naging pangalan sa pamamahala ni Kakang Pilo Bilustrino. Ang maestro na namin noon si Kakang Pidyo Mabituin naman noong time na yon. Ang banda ay nagsimula noong 1973 sa pamumuno ni Chopilo Bilustrino
as band manager. Tapos ang maestro nila ay si Elpidio Mabituin. Tapos basta after ng pamumuno ni Chopilo Bilestrino, inilipat kay Kakang Tinoy Ditasa. Tapos after ng Tinoy Ditasa, 1983, dito na sa pamilya Corpus na ilipat ang St. Joseph Band 98. Hanggang ngayon sa kasakulukuyang nagpasa-pasa na. Pero sa aming pamilya lang umikot ang paghawak ng St. Joseph Band 98. Hanggang sa akin na nakarating. Tapos hindi naman nagtagal doon. Alam ko meron pang naging konting usapin ng mga pera na ayos na yon, lumipat na dito sa Kakang Ador kay Pare Hene, ito nga kila Oloy, Maestro Oloy. Hanggang sa paglipat dito, kami ng mga kung tawagin nila 7 alas. Ako, si Pare Enying Bilestrino, Pare Billy Bilugan, sila meron na namayapa, sila Paring Mundo Bendo, sila Paring Arman Bendo, Pare Ricky Casambros. Kami mga Enying Bilestrino, kami yung mga nagtaguyod din dito. Kami noon sa pagkakademya, yung paglipat dito sana. Ay simula noon, nabuo na ito hanggang sa ngayon, ito yung 98. Si John Patrick Panganiban, 20 years old. 5 taon na ako sa banda ng St. Joseph Band 98. At ako ay nakatira sa Pacheco, Magallanes, Cavite. Ang instrumento kay isa akong bahista. Ako po si Princess G. Ann G. Gatchalian, 14 years old at 2 years na po sa banda. Ako po ay isang flutista. Ako si Meli Panganiban Messina, taga Poblacion 2. Nag-start ako mag-majorette ay 15 years old, 1975 siguro yun. Till 1991. At halos ako ang pinaka-senior dito sa St. Joseph Band 98. Hanggang sa nakita ko ng ibang mga banda dito sa Cavite, halos lahat ng banda dito sa Cavite nasamahan ko. And then, sa ibang banda, lagi na rin nila akong ini-invite kasi hindi pa uso noon ang drum major. Ay di ako ang nagdadala ng banda, kaya ako laging na-invite ng ibang banda. Tapos, mga 1989, may naligaw sa akin taga Amadeo. Banda rin siya. At doon, 1989, nagkaasawa ako ng band member din. Ako si Eugene Lloyd B. Santos, 25 years old, taga Castaños Lejos, 12 taon na sa banda. Ang instrumento ko ay bariton. Ako po si Rolly Hardin, tubong violin po at isa pong musikero. Ang instrumento ko po nung una ako po ay bumbin, kung alam niyo yung bumbin. Tapos yun, percussion. Tapos ako nag-klarnete. Nag-horn din ako noon. Klarnete. Tapos bilang malikutot na sa amin instrumento noon, ako nagbabaho, bariton, trombone, mga trumpet. Hindi ko masyado mababa lang nota. Tapos ngayon saxophone. Saxophone ako ngayon. Ako po 62 years old na. Sa
Malapit na akong senior na ho pala yun. Ako si Florence Kelbencito, 20 years old. And ang instrumento ko po is French horn po tsaka sousaphone. Ako po ay 8 years na sa banda. Ako si Private Miles P. Mendoza, Infantry Philippine Army, 21 years old, trumpet player na si Joseph Patch 98. Ako si PBT John Mark Ducon, 21 years old, trumpet player ng SJP 98. Since 2015, 9 years na po. 9 years na. My name is John Lippert G. Palo. I'm 21 years old. Nagsimula po ako magbanda noon 2014. Taga Poblacion 2, General Emilio Bailen, Cavite. Ang instrumento ko po ay percussion. Ako po si Nicole Cacos, 18 years old. And actually, nag-start po ako magbanda nung bata pa ako. Ako po si Yesha, 15 years old po ako. Isa po akong majorette ng St. Joseph Band 98 po. Ako po si Elijah Nicole B. Peralta, 14 years old. Siguro po mag-iisang taon pa lang po ako sa pagbabanda. Tsaka po, maliban po sa pag-majorette, isa rin po akong musikera at saxophone player. Ako nga pala si Jenica Eugenio, 26 years old, taga Dicay, Sitio Dicay, Waylen, Cavite. Isa ako majorette ng St. Joseph Band 98 since 2011. Ako po, si Master Sergeant Christensen, Moica Mendoza, Philippine Air Force. I'm a trumpet player. Nag-umpisa ako sa pagiging musikero noong taong 1988 hanggang sa kasalukuyan. Ako pala si Sergeant Maria Mendoza, trumpet player ng St. Joseph Band 98. 25 years na ako nagbabanda at ang voice and vision ko naman ayos at member ako ng Philippine Army Band. I am A2C Gerald G. Andag, current member of St. Joseph Band 98. Magandang araw sa ating mga kabanda. Ako nga pala si Coast Guard Petty Officer First Class, Generoso Corpus Jr., Philippine Coast Guard. Ang kasalukuyang tumatayong tatay, kaibigan, kapatid, maestro ng St. Joseph Band 98. Nagsimula ako ng banda since 1997. Almost 27 years na akong nagbabanda. Ang unang instrumento ko is baritone. Nung nawalan na kami ng trombonista na mga 2004 ganon, nagtrombo na ako kasi yun ang kulang naming instrumento. Sumali ako dito sa St. Joseph Band upang matuto ako ng disiplina at saka pakikisama. Kaya ako nagbanda dahil alam ko po na ito po ang dahilan upang magtagumpay at matupad ang aking mga pangarap. Nagbanda ako kasi sabi ng join ko na balang araw, pamangkin, magagamit mo rin ng pagbabanda sa pag-apply mo ng sundalo. Yan. Kasi madali kang matatanggap dito. Medyo madami-dami kasi ako, pumasok din ako ng sundalo, nag-army ako. Tapos ako umalis sa army, nag-air force ako. Dalawa sila ng number ko sa sundalo eh. Tapos noon, umalis din ako dahil ang aim ko ay makapag-abroad. Which is natupad naman, ako muna, land-based ito, kung saan-saan, sa ibang bansa. Tapos nagbarko ako. Tapos eto, almost 10 years na ako rito hindi nakasapa dahil ayun ako payagan ni Commander, nasa kagaraw mga tuhod. Maraming achievement, ang daming naging na kung saan banda sumasama, big band orchestra, minsan naghuhurado kung saan naiimbitahan, sumasama sa iba-ibang banda, mga serenal, kung saan. Pumasok po ako sa pagbabanda dahil na-inspire po ako sa nanay at tatay ko po na isang member din po dito sa St. Joseph Band 98. And yung mga relatives ko po dito is sila po yung may kanya ng banda, sina Maestro Oloy po. Dito nagmula yung mga kamag-anak o mga pinsan. Dito kami lahat nagbasta. Bata pa po kasi ako, natunog na po yung pangalan ng 98 na magaling daw po. Sabi po ng na iba, sumali daw po ako dito po. Kaya po, na-inspire din po ako sa mga magaling na
seniors na papantanong ako po kung paano po yun. So, paano ginagawa nila. Tinatatak ko po sa utak ko kung ano po yung tinuturo nila para po ma-adapt po rin po. Para yung nangyari po na nagagawa po nila, makaya ko din po. Bata pa lang po ako noon. Mahilig na po ako sumunod sa mga banda po. Kasi po, halos lang po, kapitbahay lang po namin yung akademya noon. Sabay, pag nagka-akademya po sila, isa po nanonood ako. Kaya nagka-experience na rin po na gusto ko sumali sa bandang to. Actually kasi, din po, band member din po dito si mama, si papa. Yan po sila, tito, tita, tsaka po, ngayon po, mga nakakasama ko po is yung mga pinsan ko halos lahat. Nagbanda po ako kasi po yung mga tito ko po tsaka tita ko po is member din po sila ng St. Joseph Band 98. Kasi po, dito na rin po si papa tumagal. And hindi po talaga dito musikero yung tatay ko, pero dito po siya lumipat at saka solido po kami ng tatay ko sa 98. Still on top. Sa pagpasok ko bilang isang sundalo, ako ay nagpabilang sa Philippine Air Force Band. Dito ay nagamit ko ang aking pagiging musikero. I started learning music around the year 2003. And that time, nag-start ako mag-piano lesson. Pero pumasok talaga ako sa banda year 2005. Summer season yun eh. Yun. Pero again, siguro right now I am a musician for more than 15 years. Although I also have my on and off season. Paano ka makakapagpundar ng mga gamit kung walang pera? Siyempre, alam nga namang magtayo ka ng banda na wala kang gamit, wala kang uniforme. Kailangan full of resources ka dyan. Kailangan madami kang pinagkukuhanan. Kasi kahit sabihin mo meron kang membro pero wala namang gamit, hindi ka matatawag na banda. Sana naman sa lahat ng mga musikero na gusto magtayo ng banda, dapat pag nagtayo ka banda, full resources ka na. Hindi yung pag nagtayo ka, wala kang mga gamit. Hindi ka matatawag na banda pag wala kang gamit. Pinaka-best moment ko sa pagbabanda, gaya nung mag-ensayo kami, kahit gabi na, kahit umulan umaraw, naglalakad kami kahit maputik. Minsan, muuwi ako, may dala akong baho. Kasi gusto ko matuto sa larangan ng musika. At dito, alam ko may mararating ako dito, kaya sikap lang. Best moment ko rin yung makakarating ako sa iba-ibang lugar. Nakarating ako ng mga Mindoro, ganyan, pinakamalayong Mindoro, yung mga Olongapo. At parang halos nalibot ko na rin ng buong Cavite. Pinakamalayo nga yung Mindoro. As majorette ng Philippine Navy. Hindi ko inaasahan na sa banda, dito ko may maraming magiging kaibigan. Yan. Tapos, kahit saan ako pumunta, may mababati ako kahit saan banda. Kaya minsan sasabihin ng mga bata, ng mga
junior ko na, dami mong kakilala kuya. Eh sabi ko, ganyan dapat, hindi, sa pagbabanda, dapat pala kaibigan ka, hindi yung puro palaaway. Sobrang laki ng impact ng banda sa akin sa pagpasok ko sa pagsusundalo. Kasi sa sundalo, madaming musikero dyan. Kumbaga, madaming tropa sa loob na aalala at susuporta sa labing. Pag manay ka, tatama ka niya. Natural naman po yung mga sigawan kasi tinatama ka lang niya sa pagkakamali mo. Parang lang natama ka, sure. Happy moments po or best moments is yung nagkakasama-sama po kaming nagpe-perform and ina-enjoy po namin. And of course, yung happy moments, yung tatawagin po yung banda namin as panalo and winner. Ang best moment ko po sa St. Joseph Band 98 is yung tuwing naglalaban kami, yung saya naming lahat na kapag tinatawag yung pangalan namin, yung banda namin, talagang ang saya-saya, parang hindi nakakalimutan yung mga ganong pangyayari sa ganong competition. Isa na doon is yung sa Bacood Festival. Hindi namin talaga na-execute, pero nakuha namin. Ang happy moments ko po sa pagiging color guards ko po, tuwing naparada po kami, minsan po kahit sobrang init na po, pagod na po, nakukuha po namin mag-asaran, magtawanan po. Dahil po, natutuwa po ako sa pagbabanda po. Na rin po, sa magulang ko na rin po, tsaka sa mga kaibigan ko rin po sa banda. Kasi po, si Papa po kasi talaga yung ko po sa pagbabanda. Parang tinutulak niya po talaga ako na ipagpatuloy ko yung pagbabanda. Kaya mas pinag-iigihan ko pa po para sa kanya. Tsaka marami na rin po akong mga nakilala sa banda. Kaya po mas gusto ko na pong ituloy. Dito na po ako nalilibang. Kasi ako, pag sinabi kong Jet Li, alam na nila eh. Alam na nila. Kasi nung panahon ko, hindi lang tadyak, hindi lang batok. Okay. Ang nakamit ko nung panahon ko na ako'y nagsisimula sa banda. Hindi, kasi yung iba, anak ng maestro yan eh, hindi ano yan. Ay, hindi po. Anak ako ng maestro nun. Talagang kung anong ginagawa sa mga regular member, ginagawa din sa akin. Pinapa-squat ako. Pag nahuling naninigarilyo yung mga kabats ko, kahit hindi ako naninigarilyo, damay ako. Kasi kabats ko sila eh. Ano lang kami, 5 lang kami nun eh. 5 kami nagtuloy. Dahil doon pa lang sa nagtuturo sa amin, lintik ng hagupit sa delivery namin pag hindi kami tumatama ng pyesa eh. Karamihan sa kabats ko, umuuwing umiiyak. Kasi hindi tamaan yung pyesa. Yung matandang maestro namin na si Maestro Herman Di Mapilis, napakahigpit. Talagang pag hindi mo tinamaan yung isang bara lang, talagang yung isang barang yun kung ang note ay 4 na quarter note, ipapalo sa iyo yung 4 na yun. Tak, tak, tak. Para maintindihan mo lang. Ngayon sa disiplina hindi na pwede yun talaga. Hindi na pwede magdisiplina ng kamay na bakal. Sa salita na lang. Yun na lang. Kasi ngayon, ang mga bata, konting ng pagsalita mo lang, sumasama ng loob. Pero pag narinig nila yung salita kong, anak ng tipaka,
wala pang segundo, bihis na yan, hindi na naliligo. Yun lang, siyempre, kailangan mo ipakita sa kanila na babaksik ka eh. Pag hindi mo pinakita yun, wala mangyayari sa disiplina ng mga bata. Ang isang lesson ko sa bata, parang stepping stone, nag-aaral ka ng high school. Noon kami, nag-high school, noon walang bayad. Piso lang kami noon sa isang buwan, piso ang bayad, yung permit sa test. Ganun lang noon. Ngayon wala nang bandang school dito. So, patuloy naman, ibig ko lang sabihin, pagka nakatapos ng high school, at yung ngayon kasi hinahanap bago magtrabaho, mga 72 units, mga TESDA, yung iba nagsusundalo. Di maganda rin kasi ngayon yung sundalo maganda ang sweldo. Yun ang nagiging yung iba nag-aaral naman, koleyo, meron naman naiiba ng meron nagiging mga let's say mga dentista, meron engineer, ganun yun naman gusto mo sundalo, di sa banda rin naka-assign. Ang musiko hinahanap sa sundalo, meron nga nauwi ritong 6x sinusundo yung musiko kung sino pwedeng mag-apply Oo, totoo yun. Yun lang ang maganda sa isang musiko. Sa pagbabanda po, nagkakaroon po ng extra income para po may pambalo ko sa school at saka po yun, mga kinikita ko, tinitipid ko po yun para pagdating ng that time na walang-wala at kailangan, syempre may mabubunot. Malaking tulong pagbabanda. Kasi dito sa banda, yung mga akala mo na hindi ka matututo gaya ng sa pag-aaral ng isang instrumento. Kung hindi mo pagpopokusan yun, hindi ka matututo. Kaya yung ibang mga bata hangang-hanga sa'yo na sasabihin nila, "Kuya, paano po yan?" Sabi ko, aralin mo lang maigi. Huwag kang magsasawa. Opo, dahil sa pagbabanda, natututo po tayong gumising na maaga pagka magkakaroon po ng disiplina at pagkakaroon po ng commitment sa bagay-bagay kagaya po ng pag-aaral sa school. Maganda po kasi pagka nagmusiko ka, marami pong kayang gawin sa tulad na sa school kapag nandito tapos pag nag-apply ka naman maraming pina-apply ka, may kailangan ng gantong instrumento, ikaw mismo yung nalapit doon, marami daw ikaw yung kailangan nila. Malaking tulong sa akin ang pagbabanda dahil naging scholar ako sa Cavite West Point College, Ternate, Cavite. Ito ay natutulungan ako sa tuition ko po dahil dito po ay half tuition lang po kami sa pagbabanda po. Pag nagpe-perform ka, parang nabuboost mo yung confidence mo na kaya mong tumayo sa lahat ng madaming tao. Kaya parang sa self-confidence tumataas yung self-esteem din po. Bilang isang senior member ng St. Joseph Band 98, na-handle ko yung mga junior namin sa pamamagitan ng discipline. Dapat sa senior nagsisimula yung disiplinado para gagayahin ng mga junior kung ano yung ituturo mo o yung mas maganda mong pakitungo sa kanila. Kaya po ako ng banda para din po sa future ko, para po mabilis akong makapasok sa trabaho po na gusto ng tatay ko. Currently, I do not have any official position naman sa banda, pero I am part of the SJB98 core team. Siguro what I do is more on productions, in terms of conceptualization sa mga uniform, and yun nga sa mga programs. Napakalaking tulong sa akin ang pagiging banda noong ako ay nag-aaral ng kolehiyo. Nabigyan ako ng scholarship at dahil dito, halos wala akong binabayaran na tuition fee. Hanggang sa kapagtapos ako ng Bachelor of Science in Computer Science sa Manuel L. Quezon University, year 2000. Wala akong sawang susuporta sa pagganong sitwasyon Band 98. Malaking tulong ito sa akin, nakapag-scholar ako, napag-aaral sa University of Manila, at sa ngayon, nandito ako sa Philippine Army Band. There are a lot of things na naitulong sa akin ng pagbabanda, pero the most important thing siguro na binavalue ko na nakuha ko sa pagbabanda during that time na active pa ako o nag-aaral pa ako o nung civilian pa ako is I think the character development. So very important siya, no? Siguro yung pagiging disiplinado, pakikisama sa kapwa,
basic followership na kung saan magagamit mo rin talaga siya hindi lang sa future job, example sa military life or kahit sa ang professional career yun. Pero isa lang yun sa advantage or benepisyo na nakuha ko sa pagbabanda. Sa ngayon, ako na rin yung conductor ng Philippine Coast Guard Band. Ako na rin yung pinaka humahawak sa kanila. Napakalaking karangalan din sa akin yun. Pero ang isang pinakamalaking karangalan ay itong nakaraang 2023. Atin ang Marching Music Best Players! Na dalawang sunod kami na magkaibang lugar na nag-champion. Yung Battle of the Champion ng Grand Paseo, yung bass drum na yan. Tapos yung pinakamimithi ng lahat na mapaukit ang pangalan mo dito sa trofeyong ito. Ito ang pinakamasaya sa lahat. Hindi na maaalis to eh. Kahit saan mo man ilipat yan, nakatatak ng pangalan St. Joseph Band 98. Ako na may nagpapasalamat sa mga bata. Talagang nagsikap din sila. Talagang nagtulong-tulong din. Napakahirap ang dinanas namin bago namin makuha to. Hanggang ngayon, going strong pa rin naman kami. Hindi naman nawawala yung mga umaalis kasi may mga personal na dahilan. Basta ang pinaka-biggest achievement namin is yung sama-sama kami lumalaban. Lumalaban kami ng solid talaga. Kaya nakamit namin tong mga nandito sa aming akademyahan. Nung kami po ay nanalo sa Bacood Festival 2023, dahil talaga po ay pinaghirapan po namin lahat upang makamit namin ang tagumpay. Ang pinaka-best moment ko po is nitong 2023 lang po, Bacood Festival. Nanalo po ang banda namin sa isang pinakamalaking competition po dito sa buong bansa. Pagdating po sa marching band, yun po yung isa po sa memorable moments na hindi po namin makakalimutan. Nung nasa loob po ang training, paglabas ko po, champion na po sila ng Bacoor. Kasi po nung 2022, hindi po namin nakuha yun. Nung 2023, bumahay po sila, nagulat po ako nun kasi siyempre, Bacoor po yun eh. Champion po. Nagulat po ako, magkasunod po, Gentry at saka Bacoor. Yung nakaraang taon doon sa Bacood, dahil pag nanalo ka doon,
sobrang saya pala. Masaya pala manalo. Lalo na yung talagang pinagsumikapan mo na halos araw-araw kayo nagpa-practice. Kahit yan ay gabing-gabi na, patuloy pa rin. Kahit minsan, wala yung ibang miyembro, patuloy pa din. Kaya sobrang saya talaga. Pero nitong 22, 23, 24, doon kami talaga nagsimula na makilala uli ang 98. Kasi 2000 year 2000, lugmok ang 98. Kasi yan yung pinakamadaming batch ng nagsundalo na puro senior. Halos 30 sila na sabay-sabay na nawala. Nawala sila nun. Lugmok talaga. Nawala sa sirkulasyon ng St. Joseph Band 98. Tapos nung nabigyan ako ng pagkakataon 2010 na inilipat na sa akin ng kapatid ko, si J-Lord, ng kapatid ko, sabi ko sa sarili ko, ibabalik ko ang tekas ng 98. Ayun, way back Dasmariñas Fiesta 2018, maglalabas kami ng uniforme na all gray. October, naisip ko, what if imbitahan ko mga sundalo? Sumama sa parada. Nagawa kami GC, nagsagutan. Okay, paggawa kami uniforme, sasama kami. Huli kaming pumarada na 100 mahigit ay 2001 pa yata. Dasma rin yun. O 2000. Yun ang huli naming parada na 9x10 kami. Tapos itong nakaraan 2018, nagsamahan lahat. Nag 9x9 kami. Wala pa yung majorette. Doon nagsimula lahat hanggang sa nagdire-diretso na ngayon. Pero napapansin nyo ngayon, hindi na sila masyadong sumasama. Pero yung suporta nila financially, andyan. Pag gusto magpagawa ng uniforme, andyan. Pag may gustong biling instrumento, andyan. Doon nagsimula ang hukbo. Kasi ang hukbo ano yun salita ng military yun pinakamasaya sa is yun, natupad ko na yung pangarap ko. Ngayon lang na kakagraduate ko sa pagsusundalo. Yun. Dito na magsisimula yung buhay ko talaga na paano naging malaking impact yung banda sa pagseserbisyo ko. Paano nakatulong yung banda. Malaki rin ang pasasalamat ko sa banda. Masyado na akong support pa sa inyo at may tutulong sa mga bata at pakamit yung mga pangarap. Remember ko yung mga military, yung Peggy Navy, o Coast Guard. At sana tulong din kayo sa banda. Right now, siguro yung pinakamalaking advantage or benepisyo na nakuha ko sa pagbabanda is at I am currently member of the Philippine Air Force, and also some of my designations here
is I am one of member of marching band and combo band here at Mactan Air Base Cebu. Ako'y talaga lubos na nagpapasalamat kasi bumalik sila kung saan sila nanggaling. Ngayon nga, hindi sila sumasama pero yung financial support, yun ang kanilang susuporta ngayon. During practice, pag may mga laban, pamerienda, kaya magbibigay sila. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat at muli silang bumalik sa banda at muling nakilala ang St. Joseph Band 98. Nag-umpisa yung color guard sa amin is, nung una kasi talaga, walang color guard kasi parang inaano ng mga paid, parang mataas sa amin na military parade lang talaga. Kaya yun, nauso yung color guard sa mga ibang banda. Kaya nagsimula na rin kaming mag-hire ng nagtuturo sa amin para sa mga color guards namin. Nagpapasalamat po ako sa mga taong naging parte po ng buhay ko sa banda. Like, naging kaibigan ko po at naging tunay po sa akin. Sa banda po ako natuto sa pag-uugali po, sa mga asal po, tsaka po sa pagbubuan ng kaibigan po. Igalang nila yung kanilang katauhan pagiging majorette. Hindi yung... Noon kami kasi, tuwing a-assist lang nakikita nila ang mga legs namin. Hindi katulad ngayon na live na yung mga legs. Kami nung panahon noon, sa asistihan lang lalabas yung legs. Naka-preserve. Sasabihan naka-preserve yun. Dumala ka dito sa bailen, dapat naka-long pants ka. Para pagdating ng asistihan, medyo fresh yung legs mo. Yan. Sobra po. Proud na proud po kasi dito ako lumaki. Dito na po ako dito na po ako mula maliit hanggang sa napapasok sa servisyo po. Ang mapapayo ko po sa nila, pag una ka nagbanda, dapat enjoyin mo sa una pa lang para po sa katagalan po, hindi ka yung manawa po sa pagbabanda. Ang pagbabanda po talaga, sa una po, mahirap po. Dahil kailangan mo po muna mag-aral. Sasabay mo sa school, number 1 po yan. Kaya ang payo ko po sa nila, pag unang sumali po sila, dapat po talaga. Huwag po sila umabsent, lalo po sa ensayo, para po sila makasabay at para mabilis po sila matuto. In 10 years siguro, ang St. Joseph Band mananatiling solid. Hanggat nandito ako, hanggat nandyan yung mga hukbo at nandyan yung mga senior na musician, na mga majorette, alam ko, nakatatak pa rin ang pangalan in 10 years. Hindi na kami mawawala sa sirkulasyon, sa pagbabanda.
idediretso na namin to. Dire-diretso na. In 10 years, mananatili kaming solido 98. Siguro po kung yung yung passion po namin, alam and gusto din po yung ginagawa namin. Kaya po parang alam po namin sa sarili namin na ay kaya po namin to, magagawa po namin. Kasi alam namin po ang ginagawa namin and gusto po talaga namin yung ginagawa namin. Sana pagbutihin pa yung magandang samahan, tsaka more improvement pa, tsaka good luck sa ating lahat sa ilalabas nating new program in 2024. Kung gusto niyo pong sumali, pwede po sa lahat to. Maganda naman po yung magiging resulta nito kasi po magkakaroon po kayo ng dagdag na kakayahan. Tapos po marami pa po kayong magiging kaibigan. Salamat po ako sa St. Joseph Band 98 dahil ito na ang aking tinuturing pamilya. Kahit saan ako pumunta, may pamilya ako. Gaya nga nito, pag may may gagala, yung may tugtugan, syempre nandito pakikisama. Saka yung banding ba with mga friends. Hindi naman dapat ikahiya ng isang pagiging musikero eh. Kasi yan ang talent mo. Binigay sa iyo ni Lord yung pagkatalento mo sa pagmusika. Kaya gamitin. Proud ka bilang musikero. Kasi maraming musikero ngayon na talagang nagiging sundalo. Matataas ang kanilang mga katungkulan sa banda. O, hindi dapat ikahiya ang pagiging musikero. Sana huwag kayong magsawa. Mahalin nyo ang banda. Sobrang halaga nito. Dahil bilang isang senior, tumagal ako ng 12 years. Ang daming karanasan. Sobra. Piliin nyo magbanda, mas mahalin nyo palalo. Isa puso nyo maigi. Dahil balang araw, ang pagbabanda, pasasalamatan nyo rin yan. Sa 98, una papasalamat ako sa mga musiko, sa mga bata at karamihan yung mga sundalo, yung iba nag-a-apply pa lang. Una kay Maestrong Uloy, ayan si Maria Estela, ay ako Maria ko na andyan at ako natutuwa at nagpasalamat dahil hanggang ngayon ang banda patuloy at yumayabong. Napakaraming nakukuha ko sa nakita niyo naman, napakarami mga kusan-san parada, mga kusan best band, mga kuna ano na mga nakukuha nila. Basta continuous lang mga bata ang at magpasalamat kayo at mayroong ganitong banda. Salamat po dahil sa pagtuturo niyo sa amin bilang kabataan na naghahangad na makapasok din po sa Uniform Armed Service na kagaya po ninyo. Thank you po sa mahabang pasensya sa pagtuturo and sa pag-support po sa ating banda. Unang-una ko pong pasasalamatan is yung kapatid po ni Maestro, si Ate Eileen, kasi siya po yung nagtulak sa amin, nakahambal ko na mag-majorette. Siya po yung pinuntahan pa kami sa bahay para lang sumali sa St. Joseph Band 98. Tsaka yun, sa mga ay maestro, tapos sa mga senior din na musiko na kasabayan ko. Tsaka yun, sa mga kaming-jonet ko. Thank you. Sa pinakauna naming instructor, color guard instructor, kay Yuan Sumulong. Thank you kasi dahil din sa'yo, natuto kaming lahat. Simula umpisa, tinuruan mo kami. Tapos, ayun. At sa bago naming color guard instructor, sa mga hanggang ngayon na si
Si Red, si JM, si Jenmark, si Ate Jenna, tsaka si Nico. Ayun. Thank you sa inyo kasi simula nung sumali kayo sa banda namin talaga, naging successful lahat kami, lahat ng color guard, lahat lang hindi namin kayang gawin, nagagawa namin dahil sa inyo. Thank you po kasi po kahit minsan lagi po kaming late, kahit pasaway po kami. Humahaba pa rin po yung pasensya po niya sa amin. Hi Papa, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako musikera tsaka majorette, tsaka wala sana akong alam sa pagmumusiko po. And para sa mama ko naman po, thank you sa suporta palagi sa amin ni Papa, tsaka sa mga pabaon mo laging bunganga bago kami umassist ni Papa. I love you both. Pagpatuloy pa po niya yung pagtuturo niya po sa amin kahit na hindi po kami perfectong musikera niya, musikero, majorette po. Thank you po kasi hindi po siya nawawalan ng gana po sa amin kahit na lagi po kaming napapagalitan tuwing nagpa-practice sa sobrang gugulo po namin. Thank you po sa pag-intindi po sa amin tsaka sa mga kahit po sobrang gugulo po namin, kahit sobrang inis na po kayo sa amin, tinutuloy niyo pa rin pong turuan po kami. Nandito lang kami na mga senior nyo upang bumukay at sumuporta sa abot ang aming makakaya. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ako binigyan ng talentong bilang isang musikero. Kung hindi tayo sa pagiging musikero, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Para sa inyo, sa inyong mga kasama, lahat ng yun may pangalagot mo sa batang sa pagdating at maraming sawag sa suporta sa pinagsimulang banda. Kahit saan tayo makarating, saan tayo abutin na ating mga careers, palagi nating huwag kakalimutan lumingon sa pinanggalingan natin. So laging kung saan man tayo dalhin ng panahon, palagi lang tayong mag-give back para sa banda kasi alam naman natin na malaking role o papel ang ginampanan ng pagbabanda sa mga kanya-kanya nating careers at buhay. Kaya lahat ng sumusuporta sa amin sa St. Joseph Band, uma-idol sa amin, maraming salamat sa inyong lahat. Basta ang maiiwan ko lang mensahe sa inyo, magsikap, magbigay ng inspirasyon para makuha ang pangarap, para makamit. Basta kami sa St. Joseph Band 98, aasahan yung gada kami kukuhanin nyo, masisiyahan ng inyong bayan o barangay. Kaya iangat natin ang banda musiko, huwag tayong mahiya na musiko ka lang. Musiko ka lang eh. Hindi ako musiko lang. Talent ito na binigay ng Diyos sa akin. Hindi musiko lang. Hindi ako majorette lang. Hindi ako pampatay lang. Musiko ako. At proud kami na musiko kami lahat. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.